Sa puntong ito, makasama po natin si Dr. Riza Salinas. Siya po in charge ng Wildlife Rescue Center dito po sa Paubima. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Apo, most probably ito pong mga tarantula at scorpion, sa tingin niyo ho ba, bilang isang eksperto, saan po kaya ito nanggaling? Paningin po namin, meron pong mga nakapagpasok na po ng ganitong klaseng mga hayop dito sa atin sa Pilipinas. And then, some of them are probably trying na magparami na nito. And then at the same time, pagka medyo dumami na, alam nilang may market sa labas ng Pilipinas. Actually, in and out of the Philippines, may market na nito. So, ito siguro yung way. So, kumbaga, ito yung ginagawa na nila na magpaparami dito tapos ilalabas nila sa Pilipinas. So, kumbaga parang nag-import sila dito, breed nila, tapos ngayon ilalabas naman nila. Opo. At meron ho bang ideyang DNR kung mga gaano karami po, Paubi, gaano karami nagpaparami ng mga ganitong klaseng tarantula, scorpion dito sa atin? Ang pagkakaalam ko po, kakaunti pa lang po, yun pong atin pong mga legal na nagbe-breed po ng mga ganitong klaseng mga spiders. Okay. But kasi hindi po natin sure yung complete list. I do not have the complete list, but most likely there are some. But parang feeling po namin mas marami ang illegal na nag-aalaga ng mga ganito. Parang as a hobby. And then probably, ganun nga po, they're trying to export it out. Opo. At ang problema po dyan, yun nga, kung sakali na pakawalan din nila sa labas. Like yung nangyari sa janitor fish, knife fish, yun ang problema ngayon. Ano po? Opo, bali, dahil hindi po ito mga endemic species or hindi ito mga species na natatagpuan normally sa Pilipinas, yun po yung nakakatakot dahil baka mamaya mas dumami sila dito sa environment natin. So, kakainin naman nila yung habitat that is actually para dun sa mga hayop naman natin. Tsaka yung kamandag na nakukuha po dito sa mga to, nakakamatay na po? Opo, meron pong mga species po nitong mga tarantula na ito na highly venomous. Now, some of them are actually, meron lang pwedeng mag-cause ng allergic reaction. Kaya lang, syempre, iba-iba yung effect ng allergic reaction sa bawat isang tao, di po ba? Opo. So, yun. Ma'am, yung breeding, mahirap po ba paramihin yung ganito mga klase ng mga tarantula, mga scorpion? Kasi kung mahirap, most probably may background din tong nag-aalaga, hindi lang siya basta hobbyist or ano. Tingin ko lang po na nag-aaral sila talaga. So basically, maalam talaga or napakarunong nung tao na nagsusubok na mag-breed talaga ng ganito. Kasi hindi kasi siya Philippine species. Oo, hindi po siya basta-basta. Kanina nakita natin doon sa video ni Marisol, pati yung mga pagkain ng mga alaga, ng mga spiders na ito, nakuhanan niya. Pero hindi ko lang sure kung doon sa mga nagbe-breed ng mga ganitong mga klaseng hayop, ay yun ang klaseng pang pagkain ang pwede nilang maibigay. Ngayon po na naririto siya sa inyong pangangalaga, paano po ang gagawin nyo sa kanila? Ganun din po, iwa-iwalay, may sariling pagkain? Opo. Bukod po dun sa for record purposes, mas madali rin po kasi nating makita yung growth nila or kung ano man yung nangyayari sa kanila kapag ka individual silang nakalagay sa mga lalagyan. So nakita nyo na sa maliliit lang silang lalagyan. So tayo, ganun din yung ginawa natin. Dahil hindi sila Philippine species, we do our own research as to ano yung talagang dapat na pagkain nila. And then if we cannot find yung tamang pagkain na yon, tayo yung naghahanap ng pwedeng nilang maging alternative na pagkain. Opo. Yung sa ganito ho ba, meron ho bang parang partnership parang sa CITES, yung Pilipinas para, halimbawa, ibalik or soli kung saan nanggaling siya na country o kaya dahil nga iniwasan din dumami, wala ho bang policy para i-destroy sila o may ganun ho bang katakaran? Ngayon po kasi, dahil po confiscated kasi po yung ibang species na ito or yung ibang batch dito, so under court case pa po siya. So hindi pa po natin sila pwedeng parang gawan ng repatriation kung saan man sila galing of some sort. Until such time po siguro na makakuha tayo ng clearance from the court, and then that's the only time na mag-work out po tayo nung maibalik sila doon sa country of origin nila. Pero po, as per understanding po natin with CITES, yun po mga na-confiscate na mga tarantulas and scorpions are Appendix 2. So regulated po dapat yung kanilang trade. So we have to coordinate din po siguro with the CITES management para po paano po natin ito mawo-work out. Panguling salita po, ma'am, doon po sa mga nagbi-breed, illegally, ano po ang payo nyo po sa kanila? Mas maganda po kung tayo po ay
dumaan na lang dun sa tamang proseso para po we do not run the risk of having these animals confiscated from us. So medyo malaki din po yung penalties, and also better to be secure na lang rin po doon po sa mga alaga natin. Opo, ihabol ko lang po, ano po ba ang penalties para sa mahulihan po nito? Actually sir, ano po to dahil hindi po siya Philippine species, siguro po ito po ay magre-range po ng 100,000 to maybe even more than po. Maybe 100 to 500,000 pesos po. Tapos mayroon pong kasamang kulong pa po ito. Maraming salamat po. You're welcome po. Si Dr. Riza Salina, siya po yung in charge ng Wildlife Rescue Center dito po sa PAUB.